Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at para sa mga nag-aabang, mga abangers lagi na mga followers ko sa YouTube at saka sa Facebook, siyempre po Team Replay. Miyerkules po ngayon, Miyerkules Santo. At huling araw po ito ng Usapang Politika for this week. Kasi sa Biyernes Santo naman, tayo naman po ay magtika. Mangilin tayo. Ah, nasabihan tuloy ako ni Gobernador Sol Aragones, mangilin daw ako at hindi ako naninira. Anyway, pag-usapan hindi si Sol Aragones pag-uusapan natin, ibang episode 'yan. Ang pag-usapan natin dito ngayon ay ang mga alam mo related dito sa Holy Week. Kasi sa totoo lang may pasok pa ngayon pero mamayang hapon wala na. Pero pag-usapan natin ang mga hudasan sa politika. Kung natatandaan ano bang ginawa ni Judas? Pinagkanulo niya si Poong Hesukristo. So, marami ding mga nagkakanulo sa politika. So, yun talaga 'pag sinabi nating Judas, nagkakanulo ka, betrayal of public trust, 'di ba? Pinagkanulo mo ang interes ng bayan at ang tiwala ng bayan. Pinagkatiwalaan ka pero ikaw ay nagkanulo, you betrayed the public trust, 'di ba? Kaya nga isang impeachable offense 'yan. At si Vice President Sara Duterte ngayon ay nasasakdal. At hinahanapan ng probable cause ang House Justice Committee kung talaga nga bang mayroong probable cause sa pinagkanulo niyang interes ng bayan. Ganyan po sa politika ngayon, nakikita natin na maraming hindi tinatutupad ang kanilang mga tungkulin. So ngayong Holy Week nilayan natin yang mga yan kasi ngayong Holy Week, hindi lamang yung pagkamatay ni Jesucristo ang ating tinitingnan, tungkol niyang pagkabuhay sa Easter, and we don't look forward, it's just not, mourning the death of Christ and looking forward to the resurrection on Easter. We also look at the characters that betrayed him, and to talk about the Judas Iscariots in politics is very relevant. Hindi po kasama po sa pangingilin ito na pag-usapan natin 'tong mga gawain ng mga mukhang pinagkakanulo nitong mga nasa hindi lamang sa politika kundi maging sa gobyerno, ang interes ng bayan. Nangunguna na po diyan, unahin na natin itong mga congressman na nabalitaan natin ayon sa interview kay Bel Zamora, Representative Bel Zamora na mga dati bumoto sa impeachment, pero ngayon ay nagbabagong isip na daw dahil natatakot kay Sara Duterte. Malinaw naman na ang impeachment ay usapang pulitikal. Pero sana ibalik natin ang prinsipyo sa politika. Ang political hindi lamang yan about manalo ka sa posisyon. Sa Amerika maraming Republicans na takot kay Trump kaya kahit kung ano ng kabalbalan ginagawa ni Donald Trump nananahimik sila. Yung mismo nga mga Republican, mga Pilipino, tinitira ko, dahil sinasara nila ang kanilang mga mata. But there are many politicians who are like that. Ang interes nila manalo, ang interes nila ang kinabukasan nilang political. Kasi ang sagot naman sa akin nung minsan kausap ko, "Paano kita mapagsilbihan kung ako'y wala na sa posisyon?" Parang gano'n. Parang sabi ko sa sarili ko, kung pananatili mo sa posisyon na 'yan, hindi pagsilbihan ng interes ko, ay huwag na, hindi karapat-dapat. Kasi 'yun ang prinsipyong sinasabi lalo na ng mga congressman ng taga Mindanao, yang iba. Kapag sila daw bumoto laban kay Sara Duterte, matatalo sila sa eleksyon. So, ano pa ang kinabukasan nila sa politika? Pero alam mo hindi naman lahat siguro ng botante ng Mindanao ay gano'n, eh. Siguro 'pag ipakita mo na may prinsipyo ka, mananalo ka. So, yun yung point na ang hindi ko maintindihan nung last time, bumoto ka for impeachment. Totoo ba na kaya ka bumoto dahil puwersa ka lang ni Speaker Romualdez? Kung gano'n, hindi mo rin ginamit ang prinsipyo mo. Nagpadala ka lang, parang gano'n. Ngayon, hindi ka na pinipuwersa o puwersado ka rin uli ngayon, gawa ni Sara Duterte. So, lagi ka nagpapapuwersa, nasaan ang prinsipyo? So, ito yung mga paghuhudas sa interes ng bayan na dapat nating bantayan. Kasi marami sila, eh. Sa tingin ko, wala naman akong takot na mare-reach ng House yung bilang na 106. I think they have very well 106 people who will vote for the impeachment. I think I think there is enough, but hindi aabot yan dun sa dating 200 plus na pumirma. Kasi yun ang dapat nating isa-isahin, eh. Sino 'tong mga 'to, na dati-rati ay
bumoto sa impeachment, kinundina ang mga acts ni Vice President Sara Duterte maging sa mga hearings, tapos ngayon magbabago ng isip. Ako ang aking campaign dito, let us shame these people. Let us not wait for 2028 to punish them. Parusahan na natin sa pamamagitan ng paghihiya sa kanila. Magkaroon tayo ng hall of shame. Isa-isahin natin ang mga mukha ng mga ini, bandera natin sa social media. Kung sino itong mga noon ay bumoto pabor sa impeachment, ngayon hindi na. Hingan natin sila ng paliwanag, magpaliwanag sila kung bakit. Kung noong 2024, sila ay nagdesisyon na impeach si Sara Duterte dahil sa mga parehong mga kaso na nadagdagan pa nga ng ebidensya sapagkat noon wala pa si Ramin Madriaga, ngayon andyan na. Pero ngayon ay sila iboboto ng laban sa impeachment. Kailangan nila magpaliwanag sa bayan. Kailangan nilang ipaliwanag ang kanilang paghuhudas. Kung hindi nga ba talaga sila dapat tawaging hudas. So yan, bantayan natin yan. Ngayon, eto naman, kaya ko naman ginagamit yung word na hudas, not to demean anyone, but to make it a point that it is just about a character in the Bible that betrayed Jesus Christ. So ito yung tawag natin sa mga nagkakanulo, yung mga hindi pinagsisilbihan ng kanilang interes ng bayan. I have also some special words for the Senate. Kasi kung titingnan mo 'tong Senado, ang gagaling nilang magsalita, ang gagaling nilang alam mo na parang sila ay kapag mayroong mga nag-iimbestiga sila. Pero 'pag mga kapwa nila ang kailangan ng imbestigahan, wala na. And talking specifically about the ethics complaints. May mga ethics complaints laban kay kay, ah, nalimutan ko na tuloy yung pangalan dahil ang tagal ng hindi uma-attend, si Bato de la Rosa, 'di ba? Si Senator Bato de la Rosa may ethics complaint. May ethics complaint laban kay Chis Escudero. Hindi ko alam kung may ethics complaint laban kay Senator Marcoleta. Nasaan na 'tong mga 'to? Ay sa House meron silang nasuspindi sa ethics complaint, si Suntay may hearing na, 'di ba? Si Marcoleta nasuspindi na ng si Barsaga, si Kiko Barsaga ay nasuspindi na ng 2 beses. Ay na-extend pa yung suspension, hindi ba? So, you know, at least the House is moving, but in the Senate, makakarinig ka namang sinasabi ni Senator JV Ejercito na wala kaming rule kasi ng mga hindi pumapasok, eh. Para bakit teka muna kami nga, kaming empleyado kapag hindi pumapasok ng matagal, talagang mawawalan ka ng trabaho. Itong mga 'to magkano ba sweldo ng senador? Ang taas-taas tapos ganyan. Si Chis Escudero, you know, malinaw na merong ethical issue yung kanyang pagtanggap ng kontribusyon. Bagamat siya ay pinawalang sala na ng Korte Suprema, ng COMELEC at mamaya iyan ang isa naman sa hihimayin natin, ay ayun ang Korte Suprema nagsabi, "Ay teka muna pag-usapan natin 'yan." So may ibig sabihin may duda pa rin kahit ang Korte Suprema gustong tingnan yung usapin na si Chis Escudero tumanggap ng 30 million sa isang kontraktor, 'di ba? Na ang lusot ay dahil yung contractor daw was donating not as a construction company but as an individual. Samantalang kanina napanood ko kay Christian Esguerra, yung nagdemanda, yung si Asiron, si Attorney Marvin Asiron, pinaliwanag niya dahil ayon daw sa libro nung kumpanya ni Lubiano, may panahon na nawalan siya ng 35 million, nawala bigla sa libro yung 35 million. It's around the same time na nabigyan ng kontribusyon o donasyon si Escudero. So hindi natin sinasabing, you know, gano'n na basta-basta pero you can connect the dots. That is why there is a need to investigate. Kasi yung 35 million na yun, ang paliwanag ni Marvin Asiron, inuulit ko lang, maaring do'n kinuha yung 30 million na binigay kay Cheese at yung 5 million pambayad sa mga taxes at buwis, donation tax, et cetera, may mga buwis yan, right? So merong donor's tax. Oh. Nawala sa libro ng kumpanya. O ibig sabihin pera ng kumpanya yon. Kasi 93% ng kumpanya pag-aari ng donor ni Cheese. So,
That is something that needs to be looked into in the Senate. So anong ginagawa ng Senado dito? And I'm not saying that they are betraying. They already betrayed, but they are in the process of betraying public trust as an institution if they're not going to hold accountable their members. 'Di ba? Na para bagang ang gagaling nila mag-imbestiga sa kanilang ibang mga tao, pero 'pag sila na yung imbestigahan parang nagdadalawang isip. Patunayan po ni Senator JV at ng ibang senador na seryoso sila sa pag-imbestiga ng lahat at hindi exempted. Otherwise, wala silang pinagkaiba sa mga huda sa pulitika na pinagkakanulo ang interes ng bayan. Again, hindi ko tinatawag na hudas sila, sinasabi ko lang yung pagkahudas nung gagawin na parang ipagkakanulo mo yung bayan, na parang interes ng bayan kakalimutan mo dahil mga kapwa senador mo. Eh, kung ibang tao yan, eh, na-contempt na o kaya, eh, nasabon na, napagalitan na, napahiya na sa Senado, sa hearing, pero itong mga 'to parang protektado. Buti pa ang House, may ngipin para ang isang miyembro nila, eh, suspinde, 'di ba? O kaya imbestigahan. So 'yan, bantayan po natin yung Senado, ah. Ang isa pang dapat natin bantayan ng COMELEC, ang Commission on Elections sa kasalukuyan ay mayroong posisyon na talagang matindi sapagkat sila po ang guardian ng eleksyon, ng integridad ng eleksyon. At malinaw po sa ngayon na mayroong mga nangyayari sa loob at in fact may mga grupo ng mga abogado na naghahanda na para ipa-impeach, ang COMELEC. At, maliban dun sa mga aligasyon na di umano'y hindi nila sinunod yung, automated election law sapagkat nung 2022 daw, ayon sa regulasyon ay dapat mula sa mga presinto diretso na sa tallying yung pagbato ng mga resulta. Pero noon ginawa nila, binato muna nila sa isang centralized server bago yung centralized server ang nagbato sa national canvassing. Na ang sinasabi ay yun daw ay taliwas sa law, taliwas yun sa law. So yun ang number one. Although ang sinasabi naman ng COMELEC wala namang bago sa resulta nung manual random manual audit ay pareho lang naman ng resulta ng ng presinto sa resultang ibinato. So hindi nag-matter yung sinentralize muna. But ang point naman dito ng iba ay lalo na ng mga nagdemanda, ang balak magdemanda sa impeachment, hindi niyo sinunod ang batas. Hindi naman nagma-matter dito kung may dayaan nangyari, ang sinusunod hindi niyo sinunod ang batas. So kahit na may damage, walang nangyari, hindi na bago yung resulta, it is still a violation of the law. So it is impeachable. So yung argumento. Let's leave it at that. Meron at pangalawa nung 2025 election, ang pagkakatanda ko na paliwanag, meron daw na ang dapat gamitin na na pang-test ay yung isang version. Ang ginamit nila yung isang mas bagong version without the authority. Again, that's an allegation. So eto, so procedural yung mga yan, allegation of violations of laws. Ang isang mas matinding mga pag-aakusa ay yung pagiging bulag-bulaga ng COMELEC regarding for example dito sa mga kaso ni Marcoleta at saka ni Escudero. Kasi yung sa Escudero, 'di ba ano sabi ng COMELEC na parang, iba naman yung ano, yung personalidad ng kumpanya na nag-donate doon sa person na nag-donate. So, yung kumpanya na pag-aari ng nag-donate, ibang identity yun ang pinagbabawal ng batas kasi yun yung may kontrata. Yung taong may-ari ng 93% nung kumpanya, yun ang iba. Iba yun at yun ay hindi pinagbabawal ng batas. So, para bagang nagsi-split ng hair. May logic pero parang nasaan ang logic? I mean may logic silang ginamit pero parang hindi logical. At ngayon katulad ngayon kung paniwalaan natin sa Attorney Marvin Aceron, yung 35 million biglang nawala sa libro ng kumpanya at around the same time na nagkaroon ng donasyon. At ang matindi nito yung nag-donate napakadaming ah, kontrata ang napanalunan after na manalo na si Cheese. So yun yung point na medyo para ako mismo parang may problema. So ayan, pinapatingnan nga ng Supreme Court at isa yan sa mga grounds kung bakit ah, sinasabi ng mga gusto magpa-impeach sa COMELEC na
mukhang delikado. Ang isa pa itong kay Senator Marcoleta na parang, ah, alam ko na nandun nga yung batas. May problema din talaga tayo sa batas, eh. Pero parang hindi ko maintindihan kung maging sila Attorney Macalintal na isang batikang election lawyer ay hindi suportado yung desisyon ng COMELEC na para bagang, ang sinasabi mo porket hindi pa siya kandidato nung time na yun at tumanggap na siya ng donasyon, ay hindi siya obligado ng batas. Yung mga nag-donate lang ang obligado na mag-report at yun pa ang puwede mong kasuhan, yung kandidato hindi. Na para bagang tama nga naman si Mike Defensor, eh, ba't siya lang ang kakasuhan, ba't yung kandidatong tumanggap hindi kakasuhan? Tuloy, 'pag ganyan tinuturuan natin ang mga tao na magpilosopo. Mismo si George Garcia ang nagsabi na, "This may be used against the election rules in the future." May mga taong anong gagawin na lang habang hindi pa kandidato, hindi pa ako nagfa-file ng aking certificate of candidacy, tatanggap na ng milyon-milyon, right? Basta i-report mo 'yan, kasi hindi naman kriminal 'yun, eh, 'di ba? So therefore, nagbabalak palang magkandidato, tatanggap na ng mga donasyon mula sa mga kontraktor. Tapos hindi 'yun ire-report, 'yun ang worst. Hindi 'yun ilagay sa SOSE, oh, hindi ba? So, well, I cannot understand why we're splitting hairs here. Nawawalan tuloy ng tiwala ang mga tao sa mga institusyon dahil pinagkakanulo ng mga opisyal nito. Nawawalan tayo ng tiwala sa COMELEC, nawawalan tayo ng tiwala sa Senado, 'di ba? Nawawalan tayo ng tiwala sa mga halal na opisyal dahil sila ay pinagkakanulo nila ang tiwala natin. Sa madaling salita, para silang mga nagiging Judas. Si Judas Iscariot pinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo, kaya siya ay pinako sa krus. Buti na lang siya ay nabuhay uli para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, 'di ba? It is really something that really is, you know, anyway. So itong mga sinabi ko ngayon, inuulit ko, o hindi ito pamimersonal na Judas si ganito, si ganyan. Sinasabi ko lang yung mga ginagawa ng mga tao parang pagtataksil, pagkakanulo, betrayal of trust, the same way that Judas betrayed Jesus. Kaya nga impeachable offense yan, offense yan. So anyway siya, sige, ganyan na lang muna tayo, tayo sa Lunes na lang uli magkwentuhan. Wala po tayong usapang pulitika sa Biyernes at tayo po ay magnilay, tayo po ay mangilin. Mamayang hapon magsisimula na po ang holidays hanggang Linggo na 'yan, mahal ang gasolina, so yung mga, bawas-bawasan natin yung mga biyahe, pero yung mga nakabili na ng ticket sa eroplano siyempre tuloy niyo na 'yan kasi mas lalo kayong malulugi lalo't kung on sale ang ticket ninyo, eh, di ninyo mare-refund, hindi ba? Tipid-tipid na lang sa pupuntahan. Hindi naman porket, may krisis ay itigilan natin ang ating mga buhay. Maging ano lang, masinop lang tayo sa mga ginagawa natin, magtipid, dahil, mahirap ang buhay. O sige na, looking forward to Monday. May you have a very reflexive, soulful, uh, uh, remembrance of the sufferings of Jesus Christ, if you're a Catholic or Christian. And for those who are not, please join the rest of the country as we reflect on the suffering and as we ponder on our lives and as we look forward to the glorious resurrection on Easter. Okay, so sige. Sana nakapagturo ko inyo sa kaisipan, na-aplos ko yung mga puso at napabago ang mga ninyo sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Kita-kita lang tayo sa Lunes. Have a safe, secure, meaningful, Holy Week, and glorious Easter ahead of you. Bye for now. Talk to you Monday next week.